May mga kandidato dyan, mga kababayan ko, na hindi nakapupunta sa lugar ninyo nang walang kasamang mga bodyguards. Bakit? Natatakot pa sila sa inyo? Paano silang makapaglilingkod sa inyo kung sila'y takot sa mga mamamayan? Ako, mga kababayan ko, wala akong private army. Wala akong mga armas. Wala akong mga bodyguards sapagkat naniniwala ako sa kapayapaan! At kailanman, ang inyong abang lingkod ay hindi maniniwala sa paggamit ng dahas! At ang pangulo nating kandidato sa gabing ito, mga kababayan ko, ay si Binibining Aimee Trinidad. Yan po, mga kababayan, ang nagaganda nating kandidata ngayong gabi para sa pagkabinibining Barangay San Jose. Sino kaya sa kanilang tatanghaling binibining Barangay San Jose? Sa ilang sandali malalaman na natin. Pero bago yan, mga kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang bumubuo sa Board of Judges ngayong gabi. Mula sa aking kanan, Attorney Rene San Jose. Si Mrs. Esther Yap, ang presidente ho ng Women's Civic Organization ng Barangay San Jose. Ang susunod ho ay ang chairman ng Board of Judges ngayong gabi, kagalang-galang na kandidato ng Partido Bisig ng Bayan para congressman, ang ating minamahal na si Attorney Ricardo Tuazon. Manuel! Kita mo na. Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas ka sa kompromiso. Halika nga rito. Ibang klase rin takbo ng utak mo, no? Nakita mo nang wala pang malay yung tao, eh. Bakit? Itutuloy mo ba ang kasal pag nagising siya? Kita mo na. Hindi ka na sigurado, no? Siguro, natatakot ka baka totoo yung sumpa, no? Alam mo, pare, munti ka na. Mag-isip ka nga muna. Pare, alam mo naman nangyari. Hindi ko sinasadya. Mali yung pagkakaintindi niya, eh. Kaya dapat, sabihin mo sa kanya yun. Ay baka umasa pa yan, eh. Wala pang ang malay yung tao. Huwag mo nang patagalin pa. Eh baka ikaw pa mawala ng malay. Linet? Ano ginawa niyo sa kanya? Ha? Aksidente yung nangyari. Kahit kailan wala kang ginawa kundi saktan siya pagkatapos ngayon papatayin mo pa? Sonny, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hoy, huwag kang makialam dito ha, isa ka pa. So, huminaon ka. Wala naman nangyari masama. Eh, bakit di pa nagkakaroon ng malay? Ninang, wala naman pong problema. Hinihintay lang po ng doktora yung resulta ng test. Paano na to? A. Hindi na magigising kaya hindi na matutuloy ang kasal. B. Magigising pero may amnesia kaya hindi na matutuloy ang kasal. C. Tuloy ang kasal pero hindi si Lynette ang bride. Si, Si? sisikapin natin na magising siya. Ano man ang gawin natin, hindi na natin maibabalik ang anak mo. Kung magkano ang kailangan mo, para mapatali sa'yo makalimutan mo ang anak mo, sabihin mo lang sa akin. Pero ibalik mo sa akin ang anak ko. Hayop ka, Tato. Hayop ka. Ikaw pala talaga pumatay doon sa hayop ka. Gali? Gali, anong ginagawa mo dyan? Sandali. Huwag ka makikinig. Pabayaan mo ako magpaliwanag. Dali. Dali, kausapin mo ako. Dali!
pwede mo na siyang iuwi. Hindi ko alam. Sorry sa nangyari sa anak mo. Kung nalaman ko lang noon pa. Siguro nga masyado akong nagtiwala sa asawa ko eh. Kung may magagawa lang akong tulong para sa'yo. Kung may magagawa. Ito na.